na parang almost ibigay na nga niya itong Kalayaan Group of Islands sa China. Kausapin na nga natin ang ating chairperson ng Senate Committee on Ethics and Privileges, Senator Joseph Victor Ejercito. Sen. JV, good morning. Peter Adrica sa programang Balita Patan. Kumusta po? Yes, good morning, Peter at Tarika. Ako'y lumabas muna sa kasalukuyang may hearing ngayon, no? Pero para masagot din po kayo. Opo, Ayan. salamat, Senator. Naku, thank you. Aba. Senator JV, basta't ang sigurado ko hindi kayo ma-declare na AWOL. Kasi konting Konti lang, konting panahon panahon ito. lang. Aba. Sen. JV, so let's start with the Senate resolution Apo. versus yung mga ang perception natin pangingialam at kung ano-ano pang mga pinagsasabi ng Chinese Embassy. As a matter of fact, including the Foreign Affairs Ministry ng China. How are we affected, or how is the Senate affected by all this, sir? Siyempre hindi kami natutuwa, no? Dahil ang Chinese embassy officials have been very hostile, no? At kanilang sila pa ang nagbibitaw ng mga salitang hindi maganda against our officials, no? And we are the host country. Mm. Sa akin pagka ay kakaupo lang nitong ambassador na ito, Peter Opo. Diba? Wala pa itong, hindi ako nagkakamali, wala pang 2 buwan ito. Mhm. No? Sa akin pagkakaalam, ang role ng ambassador is to improve friendship, the relationship between the host country and their own mother country. Mm. No? Ito mukhang sa halip na pagbutihin na relasyon, kumbaga adding fuel to the fire. Dahil na nga sa sitwasyon ngayon, because sa relasyon ng China at ng Pilipinas, dahil sa West Philippine Sea dispute, ay adding fuel to the fire. Sa halip na dousing cold water para maging maayos, maging mahinahon, ang usapan, mukhang dinadagdagan pa, nangiinsulto pa ng ating mga opisyal. Kaya siguro, yan ang dahilan. Kaya hindi nagustuhan ng karamihan ng mga senador ang naging aksyon at mga pananalita nitong mga Chinese embassy official. Opo. Not to escalate things, ano po, pero hanggang doon na lang po ba 'yon? I mean, can the president actually call the Chinese ambassador to the Philippines? Because yun nga, kung hindi man to sanction, at the very least, pagdugtungin yung dalawa. Is that something that is possible, Senator? Well, nasa prerogative ng Pangulo, pero nagsalita naman siya na hindi naman kinakailangan. So, there's check and balance Pero sa akin po, ay tingin ko tama naman. Dapat lang din, medyo rin sila, no? Sabi ipahayag ng Senado, yung sense of the Senate, na hindi natutuwa ang Senado dito sa kanilang aksyon. Pabuti na rin po yun. Ang Pangulo ang magiging good cop dito. Ang Senado na siguro masabi na natin ang yayanig sa kanila para malaman din na hindi uubra yung gano'n na sila po'y nasa host country. Dapat ang kanilang prioridad ay maging maayos ang relasyon ng ating dalawang bansa. No, hindi yung dagdagan pa ang already sabi na nating tense Yes. situation, no? Dahil nga sa conflict na ito, sa halip na buhusan mo ng tubig, mukhang gasolina pa ang binuhos. Diba? Ganun po nangyari. Kaya marami ang mga senador ang nag-react dahil hindi masama para sa akin po. Hindi sa dinidepensa ko si Commodore Tariela at ang ilang pang opisyal. Para sa akin po, hindi masama na tindigan mo, ipaglaban mo yung soberenya ng iyong bansa at yung interest ng ating bansa. Opo. Senator, may bagong talagang spokesperson ang DFA for the West Philippine Sea issues natin. Sa tingin niyo po ba this can be a good avenue para mas maayos ang maging komunikasyon natin sa China? Well, sa akin naman, hindi naman ibig sabihin pag binabatikos mo ang China, gusto mo ng giyera, no? Hindi ho totoo yun. Yan narrative po ng China, no? Tinitindigan lang ho natin yung tama at yung ating pong karapatan
sa ayon sa UNCLOS. Ang sa akin lang ay siguro itong we exhaust all diplomatic means, no? Siguro kung makakabuti itong bagong talagang spokesman, maging magandang koordinasyon with the DFA, Coast Guard, para sa ganun ay opisyal, ay maganda po. Dahil sabi ko, hindi naman natin kayang tapatan ng China eh. Yeah. We exhaust all diplomatic means, but we also have to stand by or stand up for our sovereignty. Pero ang kanilang retaliation, the latest, yung pag-ban po, no, persona non grata ng ilang mga opisyal ng Pag-asa Island sa China, Hong Kong, Macau, dahil nga po dito sa nangyayaring palitan ng mga maaanghang na salita. Tingin niyo po ba kailangan pa nating magsalita about this, or should there be a retaliatory step coming from the Philippines? Sabi nga natin itong ambassador nila, yung mga diplomatic officials sila, dapat diplomat sila, no? Dapat diplomatic yung kanilang pakikitungo. Ay dapat nga sana kung mapapalitan ito ng mas magiging magandang relasyon natin, dahil we have a long history, Peter, Rita, with China, no? Sa economics, sa trade, sa culture. Ang daming Chinese dito, mga Chinoy. Ako nga po, lumaki sa nag-aral sa Chinese school. Mahal ko ang aking mga kinalakihan ko, makababata ko, mga Chinese friends ko, mga Chinoy. Pero ako po, personally, I am not against the Chinese people. I am against the expansionism of Xi Jinping's government. Hindi ibig sabihin galit tayo sa mga Chinese, no? Doon lang sa kanilang leader at gobyerno, dahil po binabastos at hindi nire-respeto yung soberenya ng ating bansa. Okay. Senator JV, closer to home po yung aking itatanong, kasi siguro naman ramdam na ramdam ninyo na medyo nagkakaroon ng polarization sa Senado. Ano po? Meron yung mga dumidepensa sa Pilipinas na talagang nagpupuyos ang damdamin, at meron naman pong yung tinatawag nila rightly or wrongly Chinators. Paano po ba, I mean, the Senate must resolve this, don't you think? Alam mo, Senado po sabi nga last bastion of democracy ang karakter nito. You have 24 independent, sabi nga independent republics. Lahat naman po may kanya-kanyang posisyon, may kanya-kanyang dahilan. So siguro this is democracy, no? We don't have to agree all the time. Siyempre, titingnan natin yung iba't ibang pakikinggan natin. We just have to respect each other. Kung nil po ang posisyon ng ilan, respetuhin natin. Pero basta ako po, hindi tayo pro-China, hindi tayo pro-US, pro-Philippines lang. Yun lang po ang aking guiding principle, especially in this West Philippine Sea issue. So wala pa pong ethics issue on yung mga sinasabi nila na ba't pinamimigay na yung parte ng Pilipinas? Wala pa pong ganon. Wala pa naman nag-file kasi sa ngayon po meron 5 or 6 cases na yatang nasa ethics committee. So sa next meeting pag-uusapan na namin kung ano po yung merong grounds para magtuloy, kung ano rin po yung, kasi ayaw naman namin sabihin kung sino may mga ethics complaint. Ganong titignan muna natin kung may grounds, kasi ayaw naman natin manira. Yung mga talagang magtutuloy lang, yun lang siguro i-announce naman ng committee. Marami pong mga nakatingin sa Ethics Committee ng Senado, so we will definitely try and communicate with you again, Senator JV, ha? Salamat, Peter. Salamat din, Rika. Thank you, very Senator. Much. Talk to you again soon po. Senator JV Ejercito, Chairperson ng Senate Committee on Ethics and Privileges. And still on the same topic,